Magandang araw sa inyo mga katiktik. Meron tayo ditong Vivo Y35 at ito ang tatanggalan natin ng FRP kapag nalimutan nyo. So sundan nyo lang ako mga katiktik para hindi kayo malito. Ayan, connect lang natin sa Wi-Fi. Yan, enter mo lang ang password and then connect. So makikita nyo mga katiktik, obtaining IP address. Yan po ang magkukonek na tayo. At ipapakita ko sa inyo mga katiktik na ito ay naka Google account or FRP lock. Ito yung ginagawa mga katiktik kapag pinormat nyo yung cellphone nyo at biglang nakalimutan at hiningi yung mismong account nyo ng Gmail mga katiktik or Google account. Yun nga, kahit di natin ipapakita sa inyo yan mga katiktik, meron siyang padlock dito sa upper left side corner. Yan po yung palatandaan na ito ay naka-lock sa FRP. So para malinaw lang mga katiktik, kinukunik ko lang sa Wi-Fi para makita nyo din. Para same tayo ng gagawin. At kung napansin nyo mga katiktik, medyo nag-change tayo ng ngayon. Kasi yung format sa ating video, kasi more sa ating viewers is cellphone po yung ginagamit sa pagsisearch, hindi po PC. Dati kasi nakahiga yung setup natin, naka-landscape. Ngayon naka-portrait na. Kasi napapansin ko sa dami-dami nating ginawa is coming po ang views natin sa cellphone. Kaya dito tayo magpo-focus mga katiktik. Sana working po ito. Ayan. Tap lang natin yung don't copy. Tapos yan, ang hingi ng password and then yung Google account. Tap mo lang yung use Google account and then makikita mo dito mga katiktik. Syempre manghihingi yan sa atin ng Gmail. At hindi po yan tatanggap ng kung ano-anong Gmail. Ayan. Kaya po tatawag natin na bypass para makapasok tayo sa menu. Ayan, long press lang natin yung volume up, volume down hanggang sa ayan, pag lumabas yan, tap mo yung turn on, long press again ng volume up, volume down, huwag mong bibitawan hanggang mag talk back mode siya mga katiktik. Mag-draw ka ng inverted letter L pero voice commands are not available. So dito tayo sa parang letter L mga katiktik. Ayan, letter L. Tapos pindutin mo yung screen search, double tap dahil nakaunang talk back. Tapos, pindutin mo tong globe dito sa keyboard. Ayan, double tap pa rin tayo dito mga katiktik kasi nga naka-talkback. Ayan, tapos next tayo. Double tap. Ayan, kahit saan mo pwedeng i-double tap at kapag lumabas to, gagamit ka lang ng 3 fingers. I-slide mo ito mga katiktik. Ganyan, tulad ng ginagawa ko. At piliin mo tong settings. Yan, settings po yan. Naharangan lang ng sticker ng Y35 dahil bagong palit din ng LCD. Ayan, pwede mo yung i-don't allow yon. So next is long press nating power switch para ma-turn off ang talkback. Yan, ito yung pipiliin natin, double tap. Ayan, hindi na po siya magto-talkback mga katiktik. Back lang natin. And then hanapin natin yung braille display and then go to talkback. And then i-on natin dito yung accessibility on. Ayan, accessibility menu. Ayan, allow. Tapos magkaroon tayo dito ng parang square na green. So magagamit natin yan. I-back natin lahat para makikita nyo. Ayan o, magagamit natin yan. Mamaya mga katiktik papakita ko yan. Pindutin natin to. Ito yung ino natin na accessibility menu. And then hanapin mo yung assistant. And sabihin mo dito easy share. Yan. Tapos kusang lalabas yung easy share. And then phone clone. Tapos piliin mo tong this is a new device Android and then got it mo while allow mo mga katiktik. So yun, naghahanap siya ng QR code. So kukuha tayo ng isa pang Android phone, kahit anong Android phone mga katiktik. Pumunta ka doon sa Google Play Store at i-download mo o install mo tong Activity Launcher. Ito, dapat pareho yung icon nito mga katiktik. Yan, ganyan yung i-install nyo. Tapos install mo din yung Easy Share. Yan, ito. Itong nasa baba mga katiktik yan. Ganyan ang icon yung hahanapin nyo. Yung parang light green tsaka violet. So, device. This is my new device din yung pipiliin mo dito mga katiktik. Ayan. So, nang generate siya ng, ng QR code. I-scan lang natin dito sa kabila. Kaya new device ang pinili natin doon sa ating bagong kinuha dahil dito sa kabila is hindi pa po updated yung easy share. So ang mangyari niyan mga katiktik, after natin ma-transfer, ayan, is manghingi siya ng upgrade. So pindutin mo lang yung upgrade now. Ayan.
So pag natapos natin yan ma-upgrade mga katiktik, babalikan natin yung isa kanina at hindi na po yung this is new device ang pipiliin natin dito sa pangalawa nating kinuha na Android. Ayan, so normal lang po yan. Balik tayo dito sa accessibility menu at sabihin mo ulit, ayun, i-share ang sabihin mo kung hindi magkusang open. So nagkusa man siyang open mga katiktik. Ayan, this is my new device pa rin tayo dito. And then nag-generate na siya kanina, hindi siya nag-generate ng QR code. So dito sa luma natin na device, ayan, ibaback lang natin. So make sure pala mga katiktik sa ating luma na device, ayan, dito na tayo sa old ang pipindutin natin para siya naman ang ating i-scan dito sa ating Y35. So make sure lang na merong nakalagay na Google account dito sa ating pangalawang phone. Ayan, i-uncheck natin lahat yan mga katiktik, yung nakacheck yan. Pwede yan i-manual pag uncheck. Pwede yan i-manual. Pero dahil mayroon namang shortcut dito sa taas, check lahat and then uncheck lahat. So yun o, wala nang naka-check. Tapos punta ka na lang dito sa apps. And then piliin mo tong activity launcher na dinownload natin kanina doon sa Google Play Store. Okay mo lang. Ayan. So ito, enter lang natin yung lock screen ng ating phone. So lock screen po yun ng ating phone mga katiktik. Enter mo lang para matransfer yung activity launcher. So pag nag-check na, tap mo lang yung done. Ayan. So tambay lang na muna natin yung isa. Punta ka dito sa isa mga katiktik. Zoom natin para makita. Ayan, apps. Tapos open mo yung activity launcher na transfer natin and then okay. So ganyan lang mga katiktik. I hope na makatulong to sa inyo. At kung isa ka sa matulungan nito, ay huwag mo naman sanang kalimutan i-like ang ating video. Kahit hindi mo na yan i-share, i-like mo na lang mga katiktik. Yan, Android setup. And then hanapin mo tong walang icon na settings. Ayan o, walang icon yan, trampoline deferred. So yan, settings icon, wala po yung icon. Pindutin mo yun mga katiktik. Yun ang trampoline defer. So pwede mo naman yan, yan, remind me later or start. I-skip natin mga katiktik. Sana masundan yung maigi ang ating tutorial. Don't copy. Ayan, no cable. Ay mali pala yung sinabi ko mga katiktik. Dapat next tapos no cable tayo. Huwag yung don't copy. So yan, sundan nyo lang yung next keyboard mga katiktik and then use Google account. Next yun din mga katiktik, tapos copy without cable. So kapag pumasok sa ganito, mag-smile ka na mga katiktik dahil malapit na tayong matapos. Ayan, so again, gagamitin ulit natin tong isa nating cellphone. Punta ka sa Google Play Store ulit. Yan, at mag-type ka dito mga katiktik ng Google. Yan, ida-download mo siya mga katiktik, yung G icon, yung my G icon ito. Ito yung mga katiktik, i-download nyo, i-install nyo. Ayan, pag na-install nyo na yan, i-open mo mga katiktik at mag-search ka dito. Ayan, search. Type mo lang yung set up my device. Yan, ito. Set up my device. Yan po yung ita-type nyo. Ganyan lang. Yan. Tapos, ayan. Getting started, next lang natin. Sinom out ko para makita nyo yung dalawang phone. Yan. Sinom out ko mga katiktik. Yan. Connecting. Connecting na tayo. Dito kasi minsan mga katiktik matagal siya mag-connect kasi gawa ng wifi. So tiyagaan lang natin na maghintay mga katiktik. At kung mangyari man yan sa inyo na matagal mag-connect, pwede mo namang i-back tong ating Y35 o kung ano mang hawak nyo na cellphone. Baback mo tas babalik ka lang pag next. Ayan, so enter ulit natin yung ating pin dito sa ating isa pang phone na kung mababasa nyo, copying your account yung nakalagay. So ibig sabihin yan mga katiktik, yung Google account dito sa ating lumang cellphone ay kinakopy niya dito sa ating Y35. Ayan, once na mag-success po yung pag-copy niyan, is magbubukas na din po yung ating Y35. Magagamit na natin ng wasto ang ating phone. Ayan, copying continue on your new device. Yun. So medyo loading, antay-antay lang tayo. At wag nyong kaligtaan mga katiktik, dapat mapanood nyo to hanggang dulo
para wala kayo. Ito mga katiktik, don't copy na talaga yung pipindutin mo dito. Don't copy. Yan. Dito na portion. Yan. So, added na yon account natin. Yan. Pindutin na lang natin. Set up na lang natin. Skip. So, yan. Next. Skip zoom natin mga katiktik para makita. Ayan. Skip. Tapos, skip. Skip ulit. Tapos no thanks. Tapos normal lang po yung mga katiktik na bumabalik to sa, minsan bumabalik to sa menu. Yan, katulad yan. So start lang natin, set up lang natin ulit. At this time mga katiktik, hindi na po yung next pala. Dito kanina next dapat ang pipindutin. Tapos ngayon don't copy na mga katiktik. Account added na kasi tayo. Yan, yun yung sinasabi ko na mali yung nasabi ko doon. So skip natin. Continue. Yan. So, papunta na tayo doon mga katiktik sa ating home screen. Yun nga mga katiktik, kung isa ka sa nanonood nito, pa-comment naman kung saang banda ka ng parte ng Pilipinas, kung saan kang nanonood, shout out na lang sa inyong lugar. Ayan, congratulations at papasok na po sa ating home screen. Ayan siya mga katiktik. So, ipapakita ko din sa inyo yung version nito. Papasukin natin ang settings at itong enable natin na accessibility menu is pwede na natin ulit to i-disable. So tanggalin lang natin, punta lang tayo sa settings, accessibility menu, and then turn off natin yung shortcut. At kung napapansin nyo is nawala na po yung accessibility menu, yung kulay green. And tingnan natin sa settings. Ito po yung model niya mga katiktik. Ayan o, Vivo Y35 Android 14 yan mga katiktik. Yan, Android 14. So ganun lang ka simple ang pag-bypass ng Vivo Y35 Android 14. Naway may nakuha kayong idea dito mga katiktik. At hanggang sa mga susunod ko na video, maraming thank you mga katiktik.